sinalbahin nila ang taong bayan nung impeachment nung presidente na kaalyado nila. Pagkatapos ngayon nananalbahi ulit sila sa taong bayan sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Yung violation na ginawa nila na sobra pa. Let me just go ahead. No? Yung violation nila sa pagsabpina, wala naman, hindi naman talaga dapat ganun yung ginawa nila diyan sa AMLAC, yan sa kay Madriaga. Ano to sa kanila fishing expedition, sa akin demolition job. Demolition job yan Because napagsalita nila, nakapag-expose sila ng mga in-expose nila na puro mali ang sinabi nila sa taong bayan. Katulad nung AMLAC, for example, pinresent niya napakalaking pera. Akala tuloy ng tao, sa mga tao, kahit yung mga nagte-text sa akin, Attorney, bulag ka ba? Bingi ka ba? Ang laki-laki ng perang ninakaw nila. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan? Papaliwanag ko sa'yo. Yung ni-report ng AMLA is the volume of transaction. Yun yung naging transaction niya over a period of years. Hindi niya pera yun. Pag pinaikot mo yung pera mo lumabas-masok, yun ang transaction mo. Yun yung ni-report nila na akala mo pera nila. So, yung mga ganun in simple terms. So, these are abuses, these are violation of due process ni Vice President Sara because hindi makakapagpaliwanag si Vice President Sara doon sa nilabas nila hanggang dumating yung tamang panahon. Kung makakarating sa Senado, makakapagpaliwanag siya. Mali po yan, ganito po yan. Hindi naman makakarating sa Senado dahil may violation nga. Tinimanda na nga sila ni Attorney Torion na sinasabi, grabe ang mga violations na na-commit ng House Justice Committee. So they have to be stopped from proceeding. Hindi yan po proceed. So ngayon, ano ngayon ang situation ng tao? Ang situation ng tao is that what stands is yung nadinig nilang kasinungalingan ni Madriaga at yung narinig nilang inaccurate statement ng AMLA. Pati ng pinayagan ng bangko ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi dapat 'yun Yung what should have been secret is no longer secret, pwede palang i-violate natin ang karapatang pantao, karapatan ng bawat mamamayan dahil sa kayo ang mga nakaupong makapangyarihan. Yan ang problema Pag boto lang tayo ng boto ng mga tanga. Itong naging desisyon ng Supreme Court attorney kahapon kung saan nilinaw po nito na ang salitang forthwith doon sa konstitusyon kaugnay nga ng pagsisimula ng impeachment trial ng Senado o sa Senado noong mga nakaraan ay hindi nangangahulugang agad-agad o instantaneous. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito sa bagong desisyon na ito? Hinggil nga sa petisyon laban po sa Senado sa impeachment trial nga sana ni Vice President Sara Duterte. Para sa akin, parang naging tulay yung desisyon na yan ng Korte Suprema, naging karagdagan doon sa naunang desisyon nila sa House of Representatives versus Duterte versus House of Representatives. Nilinaw nila yung salitang forthwith. Ang sabi ng Korte Suprema, pare-parehas kami na constitutional body, co-equal kami, hindi namin sila pwedeng panghimasukan, maliban na lamang kung meron silang grave abuse of discretion. So yung additional provision dun sa ating saligang batas para sa kapangyarihan, karagdagang kapangyarihan ng ating Korte Suprema, na pagka merong umabuso sa kanilang, kahit na co-equal branch, pagka sila ay umabuso sa kanilang kapangyarihan, ay maaari silang pakialaman ng ating Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang power of judicial review. So sinapaliwanag ng Korte Suprema, wala tayong precipitate incident dito kasi hindi pa lumalabas yung yung desisyon ng Korte Suprema. Yun lamang nilahad nila kahapon na in-announce nila na lumabas na yung decision at ipinaliwanag nila kung anong ibig sabihin ng forthwith. Yung forthwith sa Tagalog, sa aking interpretation is sa lalong madaling panahon. Sa kanila sa makatwirang panahon, merong mga ganun. Basta ito, pag sinabi mong sa lalong makabuluhang panahon, pwedeng bumilis, pwedeng bumagal, depende sa circumstansya ng Senado. Pero ang ibig lamang sabihin doon ay hindi mo pwedeng antalain, kailangan ipagpatuloy mo so that
when all things being equal, all things being proper, tuloy-tuloy yan. Hindi yan dapat mabalam. Yun yung magandang naging paglilinaw ng Korte Suprema. At ito kasing remedyo na kanilang inadapt, yung mandamus, humihiling ang petitioner na utusan ang Korte Suprema ang Senado na magsimula na sila. Sabi ng Korte Suprema, hindi namin pwedeng gawin sa kanila yon dahil nasa kapangyarihan nila yung ganong klaseng desisyon. Pero kung mag-aantala sila, yan, maaari silang pakialaman kasi meron ng pwede nang ipaliwanag ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon pero hindi naman ganitong katagal kung merong unnecessary delay. So, magandang yung kasing impeachment, napakagandang armas niya ng taong bayan na hindi natutupad ng ating mga mambabatas ng tama, na abuso, nagkakamali at ginagamit na panggipit ng tao. It has become too much of a political tool for them para manalbahe. Yun yung sinabi ng Korte Suprema that you cannot use it for political persecution. Opo. So malinaw, Attorney, na diskresyon na ng Senado na ipagpatuloy agad-agad o sa makatwirang panahon ito ngang impeachment trial kung meron man dyan sa Senado at hindi na dapat i-delay pa. Yes. Kung makakarating sa Senado yung articles of impeachment. Kasi right now, yung bruhaha, yung circus doon sa House Justice Committee, alam mo, I don't think they will even get to the Supreme Court because they have committed so many violations even in their own procedure. Totoong 60 session days, but I think ito yung na-justify yung Supreme Court for defining yung ilang araw, yung 10 days ng araw dahil para hindi maabuso, para hindi madribble ng sobrang dribble dahil nasa discretion nila yung session day. Ngayon, 60 session day is too much of a 60 session day na ang tagal-tagal, kayang-kaya nilang manipulahin yung kanilang patakaran to suit their yung kanilang gustong gawin, yung kanilang abuso, no? Sobra hindi. So talagang kailangang itigil, not because ayaw natin papanagutin si Vice Presidente, but because we want this constitutional tool, very, very powerful, the only effective tool of the people to demand accountability from high-ranking government officials. Sinasalbahin nila, hindi nila ginagawa ng tama. Kung gagawin nila to ng tama, ang ganda ng impeachment. It's a very nice tool. Ang ganda ng wisdom ng Constitutional Commission for inputting this for the first time in our Constitution para mapanagot ang tao. Pero hindi nila nakikita yung tamang gamit. Opo. Sayang talaga. Sinalbahin nila ang taong bayan nung impeachment nung presidente na kaalyado nila. Pagkatapos ngayon, nananalbahi ulit sila sa taong bayan sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Yung violation na ginawa nila na sobra pa. Let me just go ahead. No? Yung violation nila sa pagsabpina, hindi naman talaga dapat ganun. Yung ginawa nila diyan sa AMLAC, yan sa kay Madriaga. Sa kanila, fishing expedition, sa akin, demolition job. Demolition job yan Because napagsalita nila, nakapag-expose sila ng mga in-expose nila na puro mali ang sinabi nila sa taong bayan. Katulad nung AMLAC, for example, pinresent niya napakalaking pera. Akala tuloy ng tao, sa mga tao, kahit yung mga nagte-text sa akin, Attorney, bulag ka ba? Bingi ka ba? Ang laki-laki ng perang ninakaw nila. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan? Papaliwanag ko sa'yo.
yung ni-report ng AMLA is the volume of transaction. Yun yung naging transaction niya over a period of years. Hindi niya pera yun. Pag pinaikot mo yung pera mo lumabas-masok, yun ang transaction mo. Yun yung ni-report nila na akala mo pera nila. So, yung mga ganon in simple terms. So, these are abuses, these are violation of due process ni Vice President Sara because hindi makakapagpaliwanag si Vice President Sara doon sa nilabas nila hanggang dumating yung tamang panahon. Kung makakarating sa Senado, makakapagpaliwanag siya. Mali po yan, ganito po yan. Hindi naman makakarating sa Senado dahil may violation nga. Tinimanda na nga sila ni Attorney Torion na sinasabi, grabe ang mga violations na na-commit ng House Justice Committee. So they have to be stopped from proceeding. Hindi yan po proceed. So ngayon, ano ngayon ang situation ng tao? Ang situation ng tao is that what stands is yung nadinig nilang kasinungalingan ni Madriaga at yung narinig nilang inaccurate statement ng AMLA. Pati ng pinayagan ng bangko ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi dapat 'yun Yung what should have been secret is no longer secret, pwede palang i-violate natin ang karapatang pantao, karapatan ng bawat mamamayan dahil sa kayo ang mga nakaupong makapangyarihan. Yan ang problema Pag boto lang tayo ng boto ng mga tanga. I'm sorry. Attorney, ito, ibig sabihin po nito, itong petisyon na ibinasura ng Supreme Court laban nga sa Senado ay moot na o wala nang silbi dahil nga yung unang articles of impeachment ay idiniklara ng baga pinawalang bisa na ng Supreme Court noong July 2025 at nung Enero ngayong taon dahil nga sa paglabag sa one-year bar rule. So magiging applicable pa ba ito? Baga papabor na ba ito ngayon sa Senado kung sakali man na iaangat na doon yung mga articles of impeachment pag naaprubahan po dyan sa plenaryo ng Kamara? Well, ang mandato ng ating Senado, once na-transmit sa kanila yung, and there is no question, once na-transmit sa kanila in the ordinary course of procedure, pag na-transmit sa kanila ng tama, talagang ang kanilang susundin yung nakasulat sa ating saligang batas, the trial shall forthwith proceed. Hindi yan kailangang bukas agad. Ang sinasabi nga is sa lalong madaling panahon. Yung sa lalong madaling panahon is within a reasonable time sa English. Yun yung ibig sabihin nun. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Depende sa sitwasyon ng Senado. Pero walang pag-antala sa kanilang duty na simulan agad ang pagdinig. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay Partner Adbar at binigyan din ho ng Korte na bilang kapantay na sangay nga ng pamahalaan, hindi nito maaring diktahan din yung Senado sa kung paano gagawin yung kanilang tungkulin nito sa impeachment. Maliban na lamang kung may makitang grave abuse of discretion. That is correct. That applies. That clarifies the issue once and for all. From now on, henceforth, that is the meaning of forthwith. And yun ang magiging giya ng ating Senado until another decision is rendered by the Supreme Court.